Nako, ito dapat yung malaman to mga kababayan, no? Senator Marcoleta nasunog mga kababayan. Grabe po ang nangyari sa kanya. Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no? Ito nga pong si Senator Marcoleta, mga kababayan, ay tila nabaon na po lalo ngayon, no, sa kahihiyan, mga kababayan, dahil lumalabas na talagang parang walang alam talaga itong si Marcoleta pagdating po diyan sa West Philippine Sea. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so neto mga nakaraang araw mga babayan ay pinipilit po ni Marcoleta na tila parang sinasabi niya, no, na wala pong mapa ang Pilipinas ng West Philippine Sea, o parang wala po ang West Philippine Sea sa mapa ng Pilipinas. Parang ganun po, no, yung gusto niyang palabasin mga babayan. Pero tila baga parang lumalabas, no, na wala pala talagang, parang walang alam, no, etong si Marcoleta sa mga nangyari diyan po sa West Philippine Sea. Alam nyo, no, ito masasabi ko. Kung siguro ikaw ay gusto mong pagdebatihan ng isang bagay, mga babayan, no, na sa tingin mo ikaw ay siguradong mananalo, no, dapat nagre-research ka. No, at siguro bago mo buksan ang isang topic na dapat pag-usapan, no, at questionin ang isang bagay, meron kang enough na information na masasabi mong mali, no? Mali yung ating pag-uusapan na to. No, mali yung inyong mga ginawa. Kulang yung inyong mga ginawa. Kasi parang ganun, no, yung sinasabi ni Marcoleta. No, kaya ngayon parang lumalabas, no, parang sinasabi niya kasi mga babayan na kulang yung effort ng bansa natin, na parang sinasabi niya nga wala ang West Philippine Sea, 'di ba? Sa mapa ng Pilipinas, 'di ba? Wala daw pong West Philippine Sea. 'Di ba? Parang ganun yung kanya sinasabi mga babayan. Pero ito pagdudugtungin natin, no, etong mga balita na to, no, para mas maliwanagan tayo, no. Kukunin natin, no, mga kababayan, yung mga sinabi niya. Okay, so ito, unang-una, ito pong isang video ng kanyang interview, mga babayan, no. Patch phone call lang po ito, no, itong interview na to, mga babayan. Okay? So panoorin muna natin to, at dito, no, sinasabi niya kung ano nga ba talaga yung kanyang intensyon, no, di umano sa pakikipagtalo niya o paghahamon niya ng debate tungkol diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Pero kasi ako sa tagal po, no, ilang araw, ilang linggo na natin tong tinatalakay, mga babayan, no? Sa dami po ng mga pinanood ko na video, na mga information. Actually, kung papansinin ninyo, no, marami po nag-i-interview kay Batong Bakal, kay Justice Carpio, kay Tariela, mga babayan. 'Di ba? Isa lang naman yung kanilang mga sinasabi. Kay ex-Senator Tolentino, mga babayan, no? Iisa lang yung kanilang sinasabi, mga babayan, no? Na lahat ng sinasabi ni Marcoleta ay mali. No, pero pilit pa rin gustong sabihin ni Marcoleta na tama, no, yung kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Gusto raw niyang malinawan. O so bakit ka nakikipagdebate? Dapat tinanong mo na lang sila. 'Di ba? O ito, panoorin muna natin 'to, isang balita, mga babayan, ha? Ang gusto ko kasing manalo dyan ay yung taong bayan. Okay, so ginamit na naman niya yung salitang taong bayan. Ha? Tawan yung napakasimpleng issue lang na hindi maintindihan ni Justice Carpio. Simpleng issue daw na hindi maintindihan ni Justice Carpio. O, ano yan? Ano po yun? Ay yung gusto nilang mag-drawing ng West Philippine Sea pero hindi nila alam kung paano ito drawing. Yun lang naman ang tinatanong ko eh. Gusto raw mag-drawing ni Justice Carpio
ng nila, no? Sabihin natin sila, no? Hindi natin alam kung sino-sino yung mga yan na tinutukoy dito, netong si Marcoleta. Gusto daw mag-drawing ng West Philippine Sea pero hindi raw alam kung saan mag-uumpisa. No? Pwede ba naman yun? Magdo-drawing ka, hindi mo alam sa mag-uumpisa. Pero, nasagot na yan dati. No, netong mga nakaraan. No, ni Senator Tolentino, ni Justice Carpio, nasagot na rin po yan, no, ni Jay Batumbakal. 'Di ba? Kung saan nag-uumpisa, no? Yung mga hinahanap niya na coordinates, meron din palang coordinates. 'Di ba mga babayan? Ito, tuloy natin ha. Ang dami niyang sinasabi, pero hanggang ngayon, after 14 years, naminanduhan ng ating gobyerno, ang NAMRIA, at yung Department of Foreign Affairs. Okay, so after 14 years daw mga babayan ha, sinasabi niya. Gumawa ng map. So kailan po yung 14 years mga babayan? So 2026, let's say 2012, yung 14 years. Mga charts na merong coordinates at deposit sa United Nations. Charts daw na may coordinates at deposit daw sa United Nation. At pagkatapos pa ipaalam sa lahat ng relevant international organizations para sa ganun yung mapa tanggapin ng world community. Hindi yung palaging sinasabi, atin ito. Hindi naman nila alam kung ano ang atin. So yun na, sinasabi niya. Parang kiniklaim natin. No, na atin ito, pero hindi nila alam kung ano daw yun sa atin. Bakit hindi mo questionin, no? Yung mga Chinese, bakit hindi mo questionin yung 9 dash line ng China na kiniklaim na kanila daw yan, no? Pero hindi naman nila mapatunayan na kanila yan. Yung West Philippine Sea. Yun ang problema natin kay Marcoleta, mga kababayan. No? Kino-question niya yung claim natin sa West Philippine Sea, pero hindi niya kino-question yung claim ng China sa West Philippine Sea. Hindi niya kino-question yung claim ng China sa South China Sea. 'Di ba? 'Di ba? Na parang parang napaka-ipokrito yung dating ng mga ganyan. Pero gusto ko lang inawin sa kanila, pinalaki na nila ng pinalaki. Yun daw yung gustong niyang linawin, pinalaki lang daw ng pinalaki. Para sa akin mga babayan, no? Hindi pinalaki. Actually, siya yung nagpalaki. No, siya yung nagpalaki. Bakit kanyo? Noon sinabi niya nga po yung tungkol dyan sa KIG na yan, mga babayan, sinagot na po siya. 'Di ba? Dapat, ang ginawa niya, sige nga, magharap-harap tayo. No? Mag-usap-usap tayo. Lahat ng ahensya nakakaalam niyan, lahat ng gumawa niyan, sige, pag-usapan natin. Hindi No, parang nagyabang pa siya. No, para sa akin No, kasi ganun yung dating niya palagi. Parang siya lang yung nakakaalam Parang siya yung napakagaling 'Di ba? Feeling niya sa sarili niya, sobrang galing niya 'Di ba? Dapat ganun ang ginawa. Hindi siya naghamon ng debate na hindi naman niya kayang harapin ata. 'Di ba? Naghamon ka ng debate, tapos ngayon parang aatras ka. O sabihin mo tinanggap mo, pero ang dami mong banat. 'Di ba? Eto ngayon ang sagot do sa sinasabi ni Marcoleta na wala daw pong mapa. Mga babayan, wala daw pong mapa. No, eto, wala daw West Philippine Sea. Sa gitna ng paghahanap ni Senador Rodante Marcoleta ng mapang nagpapakita na may West Philippine Sea, naglabas ng mapa ang ahensya ng gobyerno na nakatokang gumawa ng mga yan. Naglabas ng mapa ang ahensya ng gobyernong nakatokang gumawa ng mga yan. So, ibig sabihin, may mapa. Alam pala ni Marcoleta yung NAMRIA Bakit hindi niya tinanong yung NAMRIA? Bakit lumabas na lang siya o lapas sa atin sa media? 'Di ba? Ba't hinahanap niya yung mapa? Bakit hindi niya tinanong yung NAMRIA? See? Nakita ninyo mga babayan? 'Di ba? Kung hindi ka ba naman humahanap ng clout talaga, no, kung di ka parang nagpapapansin, tatanungin mo yung NAMRIA. May mapa ba tayo ng West Philippine Sea? Pwede mo ipatawag yung NAMRIA Di ba kagaya nga na sinasabi ko, nung na-question siya doon sa KIG, dapat hindi siya naghamon ng debate. Di ba? Dapat, kung hindi niya pala alam, o may mga dokumento siyang hawak, mga babayan, sige mag-usap-usap tayo. Dahil ganun ang ginawa niya Baka sakaling makatulong to na mas makapagpatibay palalo sa pagkiklaim natin dyan sa West Philippine Sea.
'Di ba? Dapat ganun yung ginawa niya. Kaya lang mali yung approach niya. 'Di ba? Mali yung approach niya. Kaya ang dating ngayon sa taong bayan, no, pro-China yung dating niya. Kaya nga siya tinatawag na Chinator eh. 'Di ba? Kasi parang lahat na lang kino-question niya. No, imbis na umupo siya diyan, nagpatawag siya ng isang meeting o gumawa siya ng isang committee, mga babae, na pag-uusapan yan. No? Na baka sakaling makatulong pa yan. Pero hindi. Parang ang nangyari, binigyan niya pa ng ng iisiping na parang ginulo niya pa lalo yung pag-iisip ng mga tao. Diba? Pati mga coordinate na hinahanap ni Marcoleta na ipasa na sa isang international body noon pang 2009. Oh, yung coordinates daw na ipasa na noong pang 2009, Marcoleta. Oh. 14 years ago yung sinasabi mo, pero 2009 may naipasa ng coordinates. Anong hinahanap mo? Bakit di ka kasi muna nagtanong? Diba? Ang sinasabi natin, nakapag-research siya tungkol dyan sa China, pero hindi siya nag-research tungkol sa mga claim natin. Diba? Kaya napaso si Marcoleta eh. Diba? Kaya nasunog siya eh. Diba? Dito sa kanyang ginawa. Kaya sunog siya eh. Wala siyang research. Kulang yung research niya. Kung ano yun sa atin, yun pa yung kulang siya nag-research. Nakatutok si Joseph Moro. Hinanap muli ni Senador Rodante Marcoleta ang mapang nagpapakita ng West Philippine Sea na tatanggapin ng buong mundo. Oh, hinanap daw ni Marcoleta yung mapang parang magpapatunay na may West Philippine Sea. Kung meron aniya ay dapat itong isumite sa United Nations kasama mga coordinates at mga hangganan para kilalanin ng ibang bansa. Oh, ipasa daw dapat sa UN. No? Para kilalanin daw ng ibang bansa, okay? Oh, ito ngayon ang sagot diyan, Marcoleta. Tinatanong ko lang na nasaan ba ako yung talagang West Philippine Sea? Bakit nung dinrawing niyo, hindi niyo sinama yung Kalayaan Island Group? Pagkatapos sasabihin niyo, ako ang gustong maghiwalay ng Kalayaan Island. Oh, okay. Ipinakita ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang Philippine Administrative Map. Dito nakasulat sa katubigan sa silangan ng bansa ang pangalang West Philippine Sea. Oh, ayan pala, may West Philippine Sea, Marcoleta. Yung sinasabi ko. No, bago mo questionin, nag-research ka sana muna. 'Di ba? Dapat naghanap ka muna sa NAMRIA. Napasok ka tuloy, sunog ka tuloy. Oh, may mapa pala eh. Ano yung hinahanap mong mapa? Nasa silangan naman ng Palawan ang Kalayaan Group of Islands. Oh, may Kalayaan Group of Islands. Ayan oh, nakasulat. Kalayaan Island Group. No, KIG. Yung gusto mong ihiwalay. Oh. Kung nasaan ang Pag-asa Island kung saan nakilala ko ang ilan sa mga 500 residente ng isla. Sabi ng NAMRIA, taong 2012 pa, formal na ginagamit ng Pilipinas ang pangalang West Philippine Sea sa lahat ng publikasyon ng gobyerno. Oh, ayan oh, since 2012, the Philippines has formally used the name West Philippine Sea. In government publications, NAMRIA places the label consistently across its official maps and charts, Marcoleta. No, kaya sinasabi natin dapat nag-research ka muna. Nakalagay din ito sa lahat ng mga opisyal na mapa at charts ng gobyerno. Kabilang dyan ang mga nautical charts na ginagamit sa pagpapalaot na ayon sa NAMRIA ay nakasumite sa mga international technical bodies tulad ng International Hydrographic Organization o IHO. Katunayan, 2009 pa yan na isumite sa IHO ayon kay Senator Francis Tolentino, pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Laman niyan ang mga coordinates at hindi kailangan may nakarehistrong West Philippine Sea. Oh, laman daw yung coordinates, mga babayan. 'Di ba? Oh, bakit hindi raw kailangang nakarehistro? There is no such thing as registry of seas. Oh. Walang listahan, walang talaan ng dagat. IHO has never been mentioned by UNCLOS. Wala. IHO is just a technical support organization. Kaya nire-register natin ay yung coordinates or charts. Nagawa na natin yon noong 2009. Kaya, sorry, nalito ka rin. Malilito talaga tayo kung ulit-ulitin yan.
Sabi ko Diba? nga, So, ibig sabihin, hindi talaga alam ni Marcoleta yung mga pinagsasabi niya? Wala siyang alam dun sa kanyang mga pinagsasabi? O it's just another, grandstanding na naman? Papakitang gilas lang, ganun. No, pakitang gilas lang. Imbis na intindihin niya yung batas na pinangako niya 2,000 na kuryente. Kung ano-ano inaasikaso. retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi nakadepende sa isang mapa ang karapatan sa West Philippine Sea. It has to be corrected. We have to clarify that. Papa is just an administrative requirement. Hindi yan essential to our right, to our sovereign right. At ang paulit-ulit na pagkwestiyon sa West Philippine Sea tila paraan lamang umano para guluhin ang utak ng publiko. We have won the lawfare. Law warfare, panalo tayo. Kapatas natin, sangayon sa UNCLOS, sangayon tayo sa arbitral ruling. Dito tayo ngayon, ginigiba doon sa sinasabi mo, doon sa misinformation. The Chinese government is intensifying their counteraction to counter our information campaign, amplifying our legal victory. Yun na nga mga babayan. So parang ginugulo nila. 'Di ba? Maalala ninyo bago pumutok tong issue na to, ipinatawag si Marcoleta ng Chinese Embassy. 'Di ba? Natauhan ng Chinese Embassy, nagmeeting sila bago pumutok etong issue na to, mga babayan. 'Di ba? Naalala ninyo? Naalala ninyo 'yon? No? So ito parang ginugulo nila yung claim natin. Parang ginugulo nila yung isipan ng mga tao. Ginugulo nila yung isip ng mga sambayan ng Pilipino. No? Parang gusto nilang palabasin, gusto nilang sabihin, wala kayong claim dyan. No? Hindi sa inyo yung West Philippine Sea. No? Illegal yung pag-claim ninyo dyan. Parang ganun. At nakita nilang tao na pwedeng tumayo dyan. No, etong si Marcoleta, na pumayag naman. No, hindi ko sinasabing totoo, ha? Parang ano lang yan, parang kunyari. No? Parang ganun, sample lang na baka. No? Baka may ganung nangyari. 'Di ba? Kasi mapapaisip ka bakit ganyan yung ginagawa ni Marcoleta? 'Di ba? Kahit pa sabihin natin makikinabang niya ng taong bayan, no? Pero may mali doon sa approach niya. Kung gusto niya talagang ipaglaban yan, mga babayan, dapat no, hindi sa ganitong paraan. No, pinatawag niya itong mga nakakaalam. 'Di ba? Hindi yung kukwestiyonin mo sila, hamunin mo pa sila ng debate, 'di ba? Dapat kinausap mo na lang. Nagpatawag ka ng meeting. O pag-usapan nga natin, totoo ba itong sinasabi ng China? O parang isang committee, parang isang blue ribbon. 'Di ba? Para mas naliwanagan tayong lahat. Total marami naman nanonood na ngayon ng Senado nila live stream na yan. O di mas naliwanagan yung taong bayan, pero hindi sa ganitong approach, Marcoleta. Hindi sa ganitong approach. Senador ka, dapat alam mo yung discarding ganyan. In 2016. At dahil atin ang Pag-asa Island, tuloy ang plano sa pagpapaunlad nito. Ang Pangulo naman pinatututukan sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Kalayaan. Nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo. Sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Para sa GMA, Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, nakita ko, sunog dito si Marcoleta. Oo. No, sunog dito si Marcoleta, mga babayan. Kasi halos lahat ng kinwestiyon niya, may rebuttal. Nasagot. May ebidensya. Di ba? Lahat ng tinanong niya, kinwestiyon niya, lahat nasagot, mga babayan. Kaya kung sasabihin natin para sa isang debate, ngayon pa lang, masasabi ko, talo na si Marcoleta sa debate. Okay, so yan ang inyong masasabi ngayon dito, mga babayan. Hanggang dito na lang muna ang ating video. I-comment sa ibaba yung inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, sa Mobs TV. Peace and out.